Good day mga ka-Fixit! Buelta! Yan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Malamang narinig mo na ang word na buelta sa iyong pagmamaneho. So ano nga ba itong buelta mga ka-Fixit? So ito yung pag-change lane sa kalsada na kung saan pupunta ka dun sa opposite direction. Kumbaga, halimbawa, papunta tayo dito sa north, tayo ay babalik sa south. So yun po yung buelta mga ka-Fixit. So may ito bang paraan ng pagbuelta, depende po sa sikip at lapad ng kalsada. Kagaya na lamang nito mga ka-Fixit, na malapad yung kalsada na kung saan bubuelta tayo, madali ang pagbuelta rito. Kasi isang U-turn lang, makakapunta na tayo sa opposite lane. Okay? Pero meron pong mga kalsada na kung saan medyo may kasikipan, kaya po yung pagbuelta sa mga kalsada na yun, ang mangyayari 3-point turn, 5-point turn. Okay? Dahil mas masikip po yung kalsada. So gagawin na natin yan sa video na ito. Okay? So brake pedal muna tayo, disengage natin yung ating handbrake. Halimbawa tayo ay bubuelta na, no? So signal na ako ng pakaliwa para malaman ng ibang mga sasakyan na tayo ay bubuelta sa kalsada na ito. So clutch all the way down, first gear, 1000 RPM of gas, clutch to the biting point. Right yan, kung hindi pa sapat yung signal, ilalabas ko yung aking kamay. Ayan. Para tayo ay maka-U-turn safely sa kalsada na ito. Kapag nasa kabilang lane na tayo, ibalik natin yung ating steering wheel in a smooth manner. At dito pa muna tayo sa shoulder, palampasin muna lang natin yung sasakyan. At tayo po ay mag-change lane na, so signal ako ng kaliwa. At pupunta ako dito sa kabilang lane. Ayan. Smoothly mga ka-Fixit, hindi po biglaan, no? Avoid swerving. At titingin ka muna sa iyong mga side mirror, rear view mirror, para malaman natin kung may paparating na sasakyan para bago po natin gawin yung pagbuelta. So napaka-importante po nun para makaiwas po tayo sa disgrasya. Okay mga ka-Fixit? So meron akong ginawang video tungkol dito sa topic na ito. Very detailed video yun mga ka-Fixit, no? Kung di mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na ito, sa description below para mapanood mo. Okay? So try nga natin dito sa isang masikip na kalsada na ito. Signal ako ng pakanan, wala naman ng sasakyan, no? Yan. So halimbawa dito sa 2 lane, kanina kung mapapansin mo 4 lanes yung kalsada na yon, madali lamang dahil nag-U-turn lamang tayo. Pero what if nasa 2 lane tayo kagaya nitong kalsada na ito? So ang gagawin natin, dahil syempre isipin natin, mayroong mga papunta ng north, mayroong mga papunta ng south. So meron tayong mga kasunod na sasakyan at meron din po tayong mga kasalubong. So sa mga pagkakataon na yun mga ka-Fixit, be very cautious, maging maingat. At huwag mong gagawin yung pagbuelta sa mga lugar na kung saan merong mga pagkakataon na hindi ka makikita ng ibang mga sasakyan, kagaya na lamang sa mga intersections, sa mga U-turn slots, or sa mga kalsada na kung saan may mga sharp curve mga ka-Fixit. So very delikado po yun mga ka-Fixit, no? Mas maganda gawin mo yung pagbuelta sa mga diretsong kalsada na kung saan kitang kita ka ng ibang mga sasakyan, papunta man sila ng north o pupunta man sila ng south. So gawin na natin yung pagbuelta dito. At medyo ano nga pala tong kalsada na to, no? Uphill tong kalsada na ito. So keep in mind din yung kalsada, kung uphill man, downhill, maganda magdoon ka buelta sa mga flat na kalsada, mas madali yun mga ka-Fixit. Okay? So clutch all the way down, first gear, sisignal muna ako ng pakaliwa para malaman ng sasakyan na nasa likuran at nasa harapan na ako'y pupunta sa kaliwa. So steer ko yung aking manobela all the way sa kaliwa. Ayan, so hindi ko na siya ma-steer at tayo ay aabante. Ayan, nakasignal ako ha. Ayan. Kapag ka nasagad ko na yung aking sasakyan doon sa curb or sa gutter, i-reverse naman ako, sisignal naman ako ng pakanan dahil papunta ng kanan yung ating sasakyan. Ayan, so habang ini-steer ko ng pakanan, sagad, umaatras na ako. Ayan. So kapag sumagad na yung likurang bahagi na ating sasakyan sa gutter, okay, ilalagay ko naman sa first gear para umabante tayo. Signal naman ako ng pakanan, ay napakaliwa, at ilalagay ko yung ating steering wheel papunta sa kaliwa, all the way sa kaliwa mga ka-Fixit. Ayan. So tatamaan ko pa rin yung curve, ayan, no? Sasabit pa rin ako sa curve.
So ang gagawin ko, reverse ulit, sisignal ulit ako ng pakanan, at i-steer ko yung ating manibela all the way sa kanan para tayo ay maka-atras smoothly. Ayan, so kaya na, makaka-proceed na tayo dito sa kabilang lane. Sisignal naman ako ng pakaliwa, lalagay ko sa first gear at tayo ay mag-i-steer ng pakaliwa hanggang sa makuha ko yung linya na yan. Ayan mga ka-fixit, ibabalik ko lang yung ating steering wheel para ma-straighten natin yung ating wheels. Okay? So sa pagkakataon na yung mga ka-fixit, kung bibilangin mo yung pag-change natin ng ating direction, 5 times po tayo nag-change ng ating direction. So ang tawag po doon ay 5-point turn. 5-point turn po dahil 5 times po tayo nag-change ng ating direction. Okay? So sa pagkakataon na yun mga ka-fixit, dahil medyo masikip yung kalsada, no, 5 times tayo nag-change ng direction. Lalong lalo na kung mas malaki or mas mahaba yung iyong sasakyan. Baka umabot ka ng 7-point turn or 8-point turn mga ka-fixit, depende sa haba at lapad ng iyong sasakyan. So keep in mind din na kung hindi mo naman kailangan gawin, huwag mo na lamang gawin yung pagbuelta. Humanap ka na lamang ng U-turn slot or humanap ka na lamang ng mas safe opportunity para makapag-change ng lane. Limbawa, merong intersection, pwede kang kumanan muna doon sa intersection na yon, then humanap ka ng U-turn slot para makabalik ka doon sa kabilang side ng kalsada. Okay, mas safe po yun. Kung ano po yung mas safe na opportunity, doon po tayo mga ka-fixit. Keep in mind din na palagi kang titingin sa iyong mga door mirrors, rear view mirrors kung safe bago mo i-proceed, para makita mo hindi lamang yung mga sasakyan, ganoon din yung mga pedestrian na tumatawid ng kalsada, o kung meron pang ibang objects na pwedeng tamaan ng iyong sasakyan. Okay? Maganda rin na mayroon kang rear camera or dash cam na merong rear view para mas makita mo yung paligid ng iyong sasakyan. Be safe, stay safe always lang mga ka-fixit. Huwag yung pabara-bara ka ng pagbuelta. Lalo na halimbawa pag emergency, masyado nagmamadali, wala nang pakialam sa ibang mga sasakyan. So hindi po tama yun mga ka-fixit. Kapag ka gano'n na madalas ko makita yung mga buelta na ganyan, halimbawa sa mga highway na sobrang traffic na, halimbawa yung mga papunta sa north, sobrang nata-traffic na, bumibuelta sila para makapunta pabalik ng south at hahanap sila ng ibang ruta. Yan, madalas ko nakikita yan sa mga highway. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. I'm Dennis of Fix It Dennis, fixing the way we drive.